Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraan ay umalis na ang mga bagatapan, Banu Gatapan at mga Quraysh. Meaning iniwanan na itong mga Banu Nadir, especially ang kanilang pinuno na si Huyay bin Akhtab. Na kung saan dito sa panahong ito, si Huyay bin Akhtab ay kasama na rin pumasok sa fortress ng mga Qurayza. Hindi na rin siya lumabas dahil humuwi na. Iniwanan na sila ng kanilang naging mga kasabwat ng mga Quraysh at sa labas ng mga Quraysh at ng mga Banu Ghatafan. So meaning, si Huyay ibn Akhtab ay nandito sa mga Qurayza sa panahong ito na kung saan ito ay ama ni Safiya na naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin, ito ang may pakana sa Battle of Ahzab or Kandak or Battle of Trench. Nagkaroon ng maraming sabwatan because of the Banu Nadir. This leader of Banu Nadir, Huyay bin Akhtab, siya ang mayroong kadahilanan o pinagmulan ng digmaan sa Battle of Trench. Inanyayaan niya ang Quraysh, ang labas ng Quraysh, ang mga Banu Ghatafan, nag-offer siya ng kanilang mga aryaryan, kalahati ng aryaryan, 1/3 ng kanilang aryaryan, at pinakiusapan niya ang Banu Qurayza na magtaksil itong mga hudyong ito mula sa kasunduan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pagsamasamain at pagplanuin na patayin ang mga Muslim, maging ang mga bata, matanda, babae, lalaki man. So meaning talagang nagkaroon dito ng malaking sabwatan at nalagay talagang tunay sa panganib ang mga kamusliman. So alhamdulillah, sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nanaig ang mga Muslim at hindi masyadong nagkaroon ng malaking digmaan dito dahil sa malamig na masyadong panahon at hindi na kayanan ng Quraysh at mga Banu Ghatafan at iba pa, kaya nagsibalik na sila sa kanilang mga lugar. So in this situation, si Huyay bin Akhtab ay kasamang pumasok ng Qurayza ng mga nagtaksil na mga Hudyo. They are almost 2,000 sa kanilang lugar sa Banu Qurayza, kabilang na rito ang mga babae at lalaki. At dito maraming mamamatay na dito sa mga Banu Qurayza. So kabilang na rito mamamatay si Huyay ibn Akhtab na naging leader na Banu Nadir at ang pinagmulan ng digmaan ng Battle of Trench na hindi niya inaasahan na dito na rin pala siya kasamang mamamatay ng mga hipokrito dito sa Banu Qurayza. So pagkatapos umuwi ng mga Quraysh at ang mga Banu Ghatafan at iba pa sa kanilang lugar, ay nagbalik na sa kanilang mga tahanan ang mga Muslim at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dumating dito si Jibril alaihi salam sa bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tahanan. As para sa ito ay kay Salama radiyallahu anha, sa asawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doon siya nagtungo pagkatapos ng digmaang ito at naka-armor pa siya rito. Bagamat mayroong report na ang ibang report ay naliligo na dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the very strong opinion ay naka-armor pa siya. Nakasuot pa siya ng armor. At dumating si Jibril alaihi salam sa kanya. At alam natin si Jibril alaihi salam na kung saan nakasalubong ni Hudayfa ibn al-Yaman, yaong mga nakakabayo, the angels of the wind, tumulong dito. Kasama dito si Jibril alayhi salam sa mga angel of the wind. 20 sila, mga 20 anghel ang mga ito. So dumating siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sa anyo na naman siya ni Dihya ibn Kaldi, kasi gustong-gustong ginagaya ni Jibril alayhi salam kapag nagkakatawang tao ay si Dihya ibn Kaldi. Remember, ang mga anghel hindi sila lalaki, hindi sila mga babae, wala silang kasarian. Pero sila ay may pangalang lalaki at kapag sila ay nagpapakita o nagkakatawang tao, lalaki rin. Dahil alam natin, mas mataas ang antas ng lalaki kaysa mga kababaihan. Ba't sila hindi babae, hindi lalaki? Sila ay mga liwanag lamang. So kapag siya ay nag-aastang tao o nag-aanyong tao, gustong-gusto niyang gayahin si Dihya ibn Kaldi. Sapagkat itong si Dihya ibn Kalbi, sapagkat itong si Dihya ibn Kalbi, isang napakagwapong lalaki sa Madina. Talagang parang ang mukha niya parang anghel. So kaya kilala ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag dumating sa kanya,
itong si Jibril alayhisalam na sa anyong dihiya imang kalbi, alam niya ito si Jibril alayhisalam. So pumasok si Jibril alayhisalam sa tahanan ni Salama, tahanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinabi niya ni Jibril alayhisalam, katotohanan ang mga anghel ay hindi pa binababa ang kanilang mga sandata, bagamat binaba mo na ang sayo, o Muhammad. Kunin mo muli ang iyong sandata at ipinag-uutos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na salakayin ninyo ang Banu Qurayza at kami mauuna na sa Banu Qurayza upang yaligin ang kanilang lugar at tapunan sila ng takot sa kanilang mga puso by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatapunan namin ng takot ang kanilang mga puso, mauuna na kami doon at ikaw ay manawagan sa iyong mga kasamahan na kung saan ay puntaan ninyo ang Banu Qurayza. Itong Banu Qurayza ito, karapat dapat ang mga taong ito pagpapatayin na itong mga to. Sapagkat talagang napakatinding pagtataksil ang ginawa nila dito, no? At alam natin talagang gusto nilang patayin ang lakat ng mga Muslim. Kaya itong pagkakalulong ito at pagtataksil ay wala na itong kabayaran, maliban talaga ito ay kamatayan na lamang. Alhamdulillah. So in this situation, nagutos ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga mananawagan na manawagan sa mga tao na sila ay aalis at ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na magtungo sa Banu Qurayza upang salakayin ang mga ipokritong ito na nagtaksil sa panahon ng Battle of Trench. At ito ay time ng duhur ng manawagan ang mga Muslim at sila ay aalis before Asar. So marami ang tumugon sa mga ito, ngunit nagbilin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na walang magdadasal ng hapon maliban makarating sa Banu Qurayza. Meaning, pag nakarating sa Banu Qurayza, doon magsasala ng Asar. Walang magsasala maliban makarating ng Banu Qurayza, meaning ng Asar. At ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bandila kay Ali radiyallahu an at ito ay pinauna niya na pumunta sa Banu Qurayza. At alam natin, itong si Ibn Maktum, anak ni Maktum, ito isang bulag. Hindi ito nararapat sumama sa jihad. Palaging iniiwan niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Madina upang siya mag-imam doon sa masjid, no? At saka nag-aadan, nag-iiwan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At lumabas na rin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat na una sila Ali radiyallahu anhu, lumabas din siya na may kasama siyang mga Ansar at Muhajirun hanggang sila ay makarating sa lugar na ito na Banu Qurayza, na kung saan tinataguri ang pangalan ng Ana. So meaning, ang mga Muslim, magtatagmo-tagmo sila sa Banu Qurayza. Ngunit dito nagkaroon ng ijtihada ang mga Muslim sa kanilang paglalakbay papuntang Qurayza, yung nauna, na huwag kayong magdarasal ng hapon malibang kayo ay makarating ng Qurayza, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon dito ng ijtihada at ito ay malaking usapan sa patungkol sa pik. But pareho naman silang tumama. Ang iba, ng pagdating ng Asar, wala pa sila sa Banu Qurayza, nagsala sila. Pero ang iba, hindi sila nagsala. Alam natin, kapag ang Asar pumasok ang tamang oras ng sala, pinakamainam dito, immediately magsasala ka. Hindi mo ito dapat pinagpapaliban. Ito'y delikadong sala. So, kaya nagsala ang mga iba. Pero ang iba, sabi lang, hindi. Ang sabi ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay walang magsasalang hapon, maliban makarating tayo ng Banu Qurayza. Wala pa tayo sa Banu Qurayza. That's why, ang iba'y nagsala, ang iba ay hindi nagsala. At ito nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pareho silang tama. Pareho silang tama, pero higit na correct yung nagsala nang wala pa sa Banu Qurayza dahil pumasok ang salang Asar. Ang tinutukoy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag kayo magsasala ng hapon hanggat wala kayo sa Banu Qurayza, meaning magmadali kayo. Magmadali kayong pumunta sa Qurayza, doon kayo mag-asar. Yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pinagbabawal magsalang asar kung asar ay pumasok na. Kundi ang ibig niya sabihin, huwag kayong magsasala ng hapon maliban makarating sa Qurayza. Meaning, bilisan din nyo. Kailangan makarating kayo bago asar o asar doon sa Banu Qurayza. Kaya naman, sila ay pareong tama dahil sinunod naman ng iba ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na huwag magsala ng duhur, asar maliban sa Banu Qurayza. At ang iba ay nagsala pagdating sa Banu Qurayza. Pero higit na tama dito yung nagsala kahit wala pa sa Banu Qurayza, sapagkat ang pagkaunawa ng iba na nagsala sa Qurayza ay doon magsasala. Hindi. Ang totoo, ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magmadali kayong makarating sa Qurayza bago asar, kailangan doon kayo magsala. Ibig sabihin, baka malaman to ng mga Hudyo, magsitakas sila kaya magmadali kayo. Huwag na muna kayo magsasalang asar, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban makarating doon. Meaning, bilisan ninyo. Baka tumakas ang mga ito, malaman nila na sasalakay tayo. Okay? But pareho silang tama dahil nakarating ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam.
So ang mga ito ay nagkita-kita sa paligid ng Banu Qurayda. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning sila ay mayroong 3,000 Muslim at mayroon silang 30 mga ngabayo. So in this situation, ang mga Quraysh dito sa loob nito, gaya na sabi ko, almost 2,000. Kasama na dito si Huyay ibn Akhtab. Babae, lalaki kasama na 2,000. Nasa loob sila ng fortress. At alam natin matitibay ang fortress ng mga Banu Qurayza. At mayroon silang mga tubig na makukuhanan, pagkain, sapat ito na magtagal sila kahit 100 taon doon. Sapat ito para sila'y magkulong doon. Hindi katulad ng Banu Nadir, yung pagkain nila, datilis nila sa labas, pinagpapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, magugutom sila, mamamatay, sumuko sila. Dito pwede silang lumaban ng matagalan. Bagamat hindi sila sanay sa digmaan, hindi sila bihasa, pero kaya nilang tiisin sa loob ng fortress nila na hanggang sa magutom ang mga Muslim, mahirapan, umuwi, iwanan sila. Kaya nila yon. Pero gaya na sabi ni Jibril alaihi salam, tatapunan namin sila ng takot sa puso nila. Hanggang sa pahintulutan ng Allah, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, nung dumating doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa mga nauna sa kanya, kila Ali radiyallahu anhu, "Ya Ali, mayroon bang nauna sa akin?" Sabi nila, "Wala ya Rasulullah, may nauna malimang kay Dihya." Ops, sabi niya, si Jibril yon, hindi si Dihya. Yun si Jibril alaihi salam. Dumating para yanagin ang lugar na yan at bigyan takot ang mga Banu Qurayza na yan. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tumindi ang pagpapalibot ng mga Muslim sa paligid ng Banu Qurayza. So hindi sila makapasok ang mga Muslim. Mataas ang fortress, matibay ang pinto. Wala, hindi sila makakapasok dito. Nananatili sila sa labas ang mga Muslim. At ang panahon ito, napakalamig na naman ang panahon na ito. Alam natin katatapos lang ng Battle of Trench, napakalamig. Patuloy ito, napakalamig ng panahon. At hindi sapat ang pagkain at inumin ditong dala ng mga Muslim. Kaya sabi ko, pwedeng makilaban ang mga Banu Qurayza ng matagalan dito, sapat ang pagkain inumin sa loob ng fortress. So balit, binigyan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga puso. At alam nila, itong pagsalakay ng Muslim ito, alam nila ito eh. Sila mismo admit nila, kati ang kanilang pinuno eh. Tinatanggap ito ni Ka'b ibn Asad eh. Tanggap niya ito yung pinuno ng Banu Qurayza na kamatayan lang ang tanging kabayaran sa ginawa nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita mo, pati sila ina-admit nila kamatayan lang talaga ang kabayaran sa ginawa nilang ito. Kaya dito yung mga tumatawag na mga barbarism kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para sirain ang Islam, na tinatawag dito naging barbarism siya dito dahil maraming pupugutan ng leeg. Dito almost 600 to 700 na papatayin dito. Tinawag siyang barbarism. Hindi, ito si Ka'b bin Asad, siya mismo yung nagtetestify ang kanilang ginawang pagkakalulo, pagtataksil at marami ng ginawang kamalya, kabuktutan, pagtatraidor kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niya, wala nang kabayaran ito malimang kamatayan, kahit sila eh. So kamatayan talaga ang hatol sa mga ito. That's why hindi barbarism ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, at actually binigyan pa sila ng choice dito na hindi siya magdidesisyon ng kanilang kamatayan. Pinagbigyan niya ssila na kung saan ang magdesisyon sa kanilang katribo na mga as para sa they are from Khazraj. So Muslim na Khazraj ang pinahintulutan magdesisyon at pumayag sila. Hindi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung sinabi ng Khazraj na Muslim na kanilang dating kaalyado ay huwag silang patayin at bigyan silang kalayaan, palalayain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi barbarism ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya pumapatay ng walang katarungan. That's why kapag hindi mo pinag-aralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, talagang hindi mo siya kaya may pagtanggol. Paano may pagtatanggol lang hindi mo alam ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sabihin siyang siya babaero. Sabihin siya marami siyang asawa, 4 lang ang Quran, 4 ang Sunnah. Pero siya umabot ng siya sa isang report 11. Babaero siya. Paano may pagtatanggol yun? Hindi mo alam ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. O ito, pumatay siya ng napakarami, hindi ba siya barbarism? Paano may pagtatanggol to? Paano may pagmamalasakitan ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam kung linilibak at sinisira siya na hindi mo alam ang kanyang buhay? Kaya every Muslim, kailangan kilala niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam para kapag siya kinukostigo, siya ay sinasaktan sa kanilang pamamagitan ng dila, kaya natin itong pagtanggol, ipaliwanag sa kanila na hindi totoo ang kanilang mga sapantaha at mga ginagawang kasinungalingan labang kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, nagdesisyon ngayon si Ka'b ibn Asad. Nagdesisyon siya. Sabi niya, mamili kayo sa 3 ito. Alam kong walang kapalit ang ating ginawa kay Muhammad. Sinira natin kasunduan, nagtraidor, nagtaksil, gusto natin patay ng lahat-lahat. Marami tayong ginawa kamatayan na ang hatol sa atin. Ngayon, mamili kayo sa 3 ito. Una, sabi niya,
Alam ninyong nasa kasulatan natin si Muhammad. Alam nila yan may Torah sila na siya ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay saksi dito. Malinaw ang katotohanan ito. Ngayon, gusto niyong tanggapin natin ang relihiyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala lamang, tanggapin siyang sugot propeta, sumunod tayo sa kanya upang maligtas tayo. Maliligtas ang buhay mo, ari-arian mo, anak mo, asawa mo, ligtas tayo lahat. Yes, that is true. Kapag nag-embrace kang Islam, hindi ka papatayin dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kahit gano'n ka kasama, kahit nagtatambal ka, pumapatay ka nung hindi ka pa Muslim, nakikipid, nakakalunya, kahit anong kasalanan, kapag nag-embrace kang Islam, patatawarin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Papalitan niya pang mabuti ang masama mong ginawa. That's why, kapag nag-embrace silang lahat dito, absuelto sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Matatagpuan niyo ito in chapter 25, verse 68 up to 70 verse. Ayat. Walladina la yadu'una ma'allahi ilahan akara, wala yakatulunan nafs, allati haramallahu illa bilhaq, wala yaznun, wa may yafa'al dalika yalka atama. At sila na hindi nananalangin sa iba, meaning hindi sila sumasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, nananalangin sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nananalangin sa iba. Okay, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin sila pumapatay. Hindi sila pumapatay na ipinagbabawal. Siyempre, sa Islam, may pagpapatay. Maliban lamang sa makatarungan. Halimbawa, yung mga pinakatulan ng kamatayan. Makatarungan yun, justice yun. May kasalanan silang nagawa. Pero yung walang katarungan, ipinagbabawal. So, hindi ka sasamba sa iba, hindi ka papatay ng walang katarungan, maliban sa makatarungan. At hindi rin sila nangangalunya, nakikiapid. Ang sino mang gumagawa nito. Sabi ng subhanahu wa ta'ala, sumasamba ka sa iba, pumapatay ka. Ibig sabihin, ang sino mang gumagawa niyan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumpa, ang sino mang gumagawa nito, ay makakatanggap siya ng kaparusahan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Makakatanggap siya. And then Allah subhanahu wa ta'ala continue, yuda'afu lahul adab, yawmal qiyamati wa yaklud fihi muhana. At ang kaparusaan na igagawad sa kanila, especially sa kabilang buhay, ay dalawang beses. Doble ang kaparusahan sa kanya sa araw ng paghukom. At siya'y mananatili sa kahihiyan. Habang buhay siya, sa impyerno nga po. Of course, shirk yan walang kapatawaran yan. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba. Maliban kung magsisisi sila, nakapatay sila, nakapangalo niya, nakiapid, sumasambang ribulto, hindi sila sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay nagtauba. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Maliban kung sila'y magsisi, sambahin na lamang Allah subhanahu wa ta'ala o namang nagawa nilang mali tulad ng mga Qurayza ito, pagtataksil kahit pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsisi sila ng tapat, sumampalatay at gumawa ng mabubuti para sa kanila. Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang masasamang ginawa. Ayun papalitan pa yung ginawa nilang masama ng mabuting gawa na gantimpala. At si Allah subhanahu wa ta'ala lagi nagpapatawad, pagpapaumanhin. Allahu Akbar. Kaya dito, kung mag-embrace sila, hindi sila papatayin, sa ibang buhay, pamilya, ari-arian, mga anak, malaya sila. Kaya si Umar bin Khattab radiyallahu anhu noon sabi niya, dapat pala mas marami akong ginawang kasalanan. Bagamat maimahinang report yung naglilibing siya ng babaeng, anak niyang babae, lilibing niyang buhay. Actually, dito mahina to. Sinasabi na marami pa sana akong pinatay bago ako nag-embrace ng Islam. Dahil bakit? Lahat ng mali mong ginawa, depende sa laki. Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting gantimpala. At remember, mahina yung hadith na yun, yung naglilibing niyang buhay, ang anak na babae ni Umar bin Khattab, radiyallahu an. Hindi sa lugar nila uso ang paglilibing ng mga batang babae sa lugar ni Umar bin Khattab radiyallahu an. Hindi totoo yan. Okay? Mahina ang mahina ang mga salaysay sa bagay na yan. So in this situation, tama si Kabibanasan. Para maging ligtas ang anak ninyo, asawa ninyo, ari-ari ninyo, buhay natin, mag-embrace tayo. So walang kumikibo. So sabi naman ngayon ni Kabibanasan, okay, kung ayaw nyo, patayin na natin lahat ang anak natin. Patayin na rin natin ang mga asawa natin. Kailangan patayin natin pagkatapos lumaban na tayo sa Muslim.
Either mapatay natin sila, mapatay tayo. Okay. Kasi bakit? Pag napatay nila tayo, wala na silang bibihagin, wala na silang ibebenta, wala silang pahihirapan. Patayin na muna natin pamilya natin. Tapos lumaban na tayo, makipagpatayan na tayo. So, wala pa rin kumikibo sa kanila. Okay. Kung ayaw ninyo, Sabat, labagin natin ang Sabat. Alam natin mga Hudyo, talagang ito'y sagradong araw sa kanila na hindi nila nilalabag. Takot na takot silang labagin to. Lalo na nung lumabag ang mga Hudyong na may mingwit sila, di ba? Gumawa sila ng kanal, gumawa ng tulay, namingwit sila araw Sabado, ginawa silang mga unggoy at baboy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya nirespeto nila Sabado, walang trabaho dito. Okay, sabi nila, pagtak sila na natin ang araw ng Sabado. Dahil sa araw ng Sabado, alam nila, safety ang mga Muslim, hindi tayo gagalaw. Doon tayo sasalakay, papatay natin sila. Pero ang lahat ng mga ito ay hindi umubra. Kaya sabi ni Kabi Banasan, ang dami ninyong ipinanganak mula sa inyong mga ina, niwala man sa inyo ang makatugon sa aking mga itinatanong. So ayaw nila. Ang lahat ng ito ay ayaw nila. Ayaw nilang mag-embrace, ayaw nilang patayin mga anak nila, ayaw nilang sirain ang araw ng Sabat. So in this situation, ang ginawa nila, nakiusap na lang sila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tinapunan na sila. Nang takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang puso, takot na. Marami silang pagkain, maraming inumin. May balon pa nga sa loob ito. Pero dahil sa takot, susuko na lang. Ba't sa kondisyong, hindi sila papatayin. So nagpadala ang mga ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng tao na gawin na lamang ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang ginawa sa Banu Nadir. Yung kunin nyo lahat ang magkukuhin sa bahay nyo, pinto, bintana, buhatin nyo. Tapos umalis na kayo rito. Ganun na lang. So pumunta dito ang kanilang mensahero kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, bawal patay ng mga ganito. So kinausap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ayon sa hiling nila. Kung paano pinalaya ang mga Banu Nadir, ganun na lang. Pero ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Magbalik ka sa inyo. Ang inyong atraso at atraso ng Banu Nadir ay hindi magkatulad. Sa inyo, ang hatol sa inyo ay pagsuko ng walang exemption. Sumuko kayo ng walang exemption. Kung ayaw nyo, kakalabanin namin kayo hanggang sa bigyan ng tulong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa amin. So in this situation, bumalik ang mensahero, kung susukaw daw tayo, walang exemption. Siya na ang bala, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung anong gusto niyang gawin sa atin. Magpapasailalim tayo sa anumang magiging pasya nila. So in this situation, okay, sabi nila, nagpadala sila muli ng mensahero, ipadala mo sa amin si Abu Lubaba. Si Abu Lubaba ito kasi ay kaalyado nila dati, nandito rin ari-arian, pamilya niya nandito. Padala mo sa amin si Abu Lubaba at makikakausapin namin siya. So bumalik, pinadala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abu Lubaba para kausapin ang mga ito. So pagdating nila doon, dahil kaalyado nila dati ito, umiyak ang mga babae at mga bata, nakiusap niya, Abu Lubaba, tulungan mo kami na kung saan ay ganun na lang ang gawin sa Banu Nadir sa amin ni Muhammad. Siyempre, hindi naman nila talatanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun na lang, Abu Lubaba. Kung susuko ba kami, Abu Lubaba, pwede mang mangyari yun. Sabi ni Abu Lubaba, ginanon niya. Ibig sabihin, kapag sumuko kayo, papatayin kayo. In this situation, napagtanto ni Abu Lubaba, nagkamali siya. Nagkamali siya. Bakit? Dahil pag sinabi mong ganun, paano sila susuko? Kaya napansin ito ni Abu Lubaba, mali ang desisyon niya. Parang sinabi niya, huwag kayo susuko, papatayin kayo. Pumunta siya sa Madina. Pumunta siya sa masjid. Hindi na siya bumalik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Itinali niya ang kanyang sarili sa poste. Mali siya eh. Mali yun eh. Bakit? Parang hindi mo na sila pinasuko eh. Papatayin sila eh. That's why itinali niya ang sarili niya sa poste. At every time na magsala, kinakalagan lang siya ng asawa niya at muli ay tinatali siya. Sinabi niya, hindi ko kakalagan ang taling ito. Mananatili ako rito, maliban ako'y kalagan sa kamay mismo ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning talaga hindi niya nakakalagan yun, maliban magsasala, babalik siya doon. So nalaman ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kung pumunta siya sa akin, humingi siya ng tawad, patatawarin ko siya. Pero sa ganyan ginawa niya, tinali niya sarili niya, kakalagin ko siya, hindi ko magagawa yan. Maliban muna, hintayin ko siya patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nangako si Abu Lubaba, hindi na ako kailanman mababalik sa Banu Qurayza. Isinumpa niya ang lugar na sa kanyang sarili na hindi niya napapasukin kailan pa man. Nagkamali talaga siya eh. Kung susuko ba kami, Abu Lubaba, anong mangyayari? Papatayin kayo. Ibig sabihin, huwag kayong susuko. Kaya mali-mali ang naging desisyon ni Abu Lubaba. So in this situation, nanatili doon si Abu Lubaba sa loob ng masjid na nakatali at mananatili siya doon
yan ang kanyang isinumpa hanggat hindi siya kinalag mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mismong mga kamay. So ang mga Banu Qurayza, anong gagawin? Hindi na sila sumuko. O, tingnan mo, ang nagresulta, hindi na sila sumuko. So in this situation, na pagtanto nila, marami tayong pagkain, may balon tayo. Kahit isang taon, mabubuhay tayo. Walang pagkain yan, magugutom, malamig ang panahon. So mahirapan sila dyan, iiwanin din tayo. So in this situation, tinulungan na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala muli na hiniyanig ang lugar na ito at binigyan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala na matinding takot talaga sa kanilang mga puso. Kaya naman sila ay nagpasya ng sumuko kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nila, hindi sila iiwanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So makikipagsapalaran na sila kung anong mangyayari sa kanila. So in this situation, sumuko sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipatupad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung ano ang dapat maging hatol sa kanila. Pero sila mismo alam nila na talagang papatayin sila. Ganun dapat talaga ang hatol sa kanila. So sabi niya sa mga Muslim ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Salama al-Ansari, sabi niya, igapos nyo ang mga taong ito. Kunin nyo ang mga taong ito at itali nyo muna ito. And then nagpahukay doon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa isang lugar. Nagpahukay siya. So meaning, ginapos lahat ang mga lalaki. Yung mga babae, itinabi at mga bata. At ang mga lalaking may mga sapat na edad, pinatali yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi sila makatakas. So in this situation, nagpaukay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit nakiusap ang mga taong, as far as I know, kasrads ito kasrads. So noon na ang mga Banu Nadir, they are Aus, kaalyado ng Aus, parang ito'y tumulong sa kanila na palayain na lang sila. So nakiusap din ang mga ito na mga Hudyo na sila ay may kaalyadong mga Banu Kasrad sa mga kasama ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, na sinabi nila, O Muhammad, noong ang mga Banu Nadir ay namagitan ng mga Al-Aus, sabi niya ay pinagbigyan mo, maging makatarungan ka naman sa amin. Sabi, maging mabait ka naman sa amin. Sabi niya, papayag kami, ano man maging desisyon niyo kung ang magdidesisyon ay taga Banu Kasrad. O sabi niya, sige, sabi niya, pagbibigyan ko kayo. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero ano man maging desisyon niya, tutuparin natin. Sabi niya, Rasulullah, Muhammad, so, ano man gusto niya, kapag ang Banu Kasrad ang siyang nagdesisyon, kahit na kamatayan, tatanggapin namin ng maliwalas sa aming mga dibdib. O sino man gusto niyo magdesisyon na Banu Kasrad na naging Muslim? Sabi nila, Sa'd bin Mu'adh, radiyallahu an. Sa'd bin Mu'adh, dati itong pinuno, nung hindi pa ito Muslim, at kaalyado ng mga Kasrad. Sabi nila, okay, ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Siyempre sila kampante. Dahil si Sa'd bin Mu'adh, radiyallahu an, ito ay matalik nilang kaibigan, kaalyado, alam nila na didesisyon niya ito na, ganun na lang sa mga Banu Nadir na palayasin na lamang sila. Pero may pangako si Sa'd bin Mu'adh radiyallahu an, alam natin tinamaan to sa Battle of Kandak tumama sa kilikili niya at almost yung ugat niya sa kanyang shoulder, no? Ay almost naputol ito, kaya dumudugo yung sa leeg niya, yung ugat niya, lumalabas dito yan So meaning mahina na rin dito sa Sa'd bin Mu'adh. Pero bago siya nang mamamatay, nagduwa siya bago siya mamamatay, sabi niya, Ya Allah, bago po sana ako mamatay, makita ko ang mangyari sa mga taong Kasrads na ito. Meaning itong mga Banu Qurayza. At pinagbigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Hindi lang yun. Siya pa ngayon ang hahatol sa kanila. Siya pa ang hahatol, nakasalalay sa kanila ang kanilang buhay at kamatayan kay Sa'd bin Mu'adh radiyallahu an sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. So si Sa'd bin Mu'adh, nandun siya sa masjid ng Madina, lupa pa ito, may tent siya. May tent. At mahina siya at pinuntaan siya doon ng sahaba sa pag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kunin siya. So kinuha si Sa'd bin Mu'adh radiyallahu an, sinakay siya sa asno. At pagdating niya doon kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumayo kayo, salubungin niyo ang leader niyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, Sa'd, sabi niya, alam mo ba kung bakit kita pinadala dito? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, bakit po ba? Ang mga Kasrads na ito ay, sinabi ko kanina, hindi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam humatol paano sa barbarism. Pinagbigyan niya pa nga sila Actually, kamatayan dito, may pag-asa sila. Pag sinabi ni Sa'd bin Mu'adh radiyallahu an na huwag silang patayin, safety sila. Diba? Sabi niya, Sa'd, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong ito ay ninanais na ikaw ang magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa kanila. Ya Rasulullah, kapag ba akong nagdesisyon ay makikinggan nila, susundin nila? Sabi niya, yun ang gusto nila. Yun ang kasunduan.
Kapag ba akong nagdesisyon, magugustuhan din ba ng mga kasama natin? Meaning, kung hindi sila papapatay, magugustuhan ba nila? Yun ang pasya natin. Yun ang kasunduan. Magugustuhan nila. Ibig sabihin, kung ano man maging pasya mo, susundin, masusunod sa magkabilang panig. Yun ang ibig sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, sabi ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, pagkakataon ko na ito na makamit ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ninais ko pa naman bago ako mamatay, makita ko kung anong kahihinatnan ng mga taksil at mga traidor na mga taong ito. Sabi ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. So sabi niya, okay, magsimula na siyang matol, makinig kayong lahat. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung nang magiging atol, iyon ang dapat nating gawin. So sabi ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, Ya Rasulullah, lahat ng mga obligadong lalaki ay patayin mo, Rasulullah. Lahat ng mga babae at mga bata, Rasulullah, ihiwalay mo at gawin niyo silang alipin. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo, Rasulullah. Kung nais niyong ibenta niyo, Rasulullah. At ang kanilang mga kayamanan ay kunin ninyo at ibigay ang karapatan ng bawat isa, ya Rasulullah. So in this situation, natuwa ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yan, sabi niya, narinig nyo na kayo ay pinapapatay ni Sa'd ibn Mu'adh. Pinagbigyan ko kayo. Iyan ang kasunduan ngayon. Wala kayong magagawa. At sabi niya kay Sa'd ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu an, tunay na humatol ka sa pamamagitan ng hatol na gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang patayin ang mga iyan. So in this situation, ang naging hatol ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ay patayin ang mga obligadong kalalakihan sa Banu Qurayza. Of course, yung babae, hindi naman. Pero may isang mamamatay na babae dito. Mamaya, tapiking ko. Pinatay din siya. Okay? So, ito ay kinuha. Nakatali ha? Okay, kunin ang isa. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may hukay. Bakit may hukay? Bakit nakalayo ang mga tao? Hindi nakikita ang paparusahan. Siyempre, ganyan talaga pag pumapatay eh. Kahit na pagkatay, minsan ayaw mong pakita sa mga ibang hayop, animalis eh. Di ba? Hindi tayo mga barbarism eh. In this situation, tinatawag isa-isa papatayin para hindi nakikita. So, pinapatay ito bawat isa, pinuputulan ng leeg at tinatapon doon sa hukay. Kaya may hukay sila. Ililibing sila doon ng sama-sama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meaning, ang 600, 700 ang pinatay dito, pinugutan ng leeg. Kabilang na ang pinuno ng mga Banu Qurayza. Okay? At kabilang din dito si Huyay bin Akhtab. Of course, nandito siya eh. Hindi niya alam na dito na rin pala siya mamamatay. Ito si Huyay bin Akhtab na ito ay ama ni Safiya as para sa inaw na naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nagbihis siya ng napakaganda. Oh. Itong si Huyay bin Akhtab. Nagbihis siya napakaganda. Tapos itinali niya yung kamay niya dito sa likod ng kanyang neck. Okay, bakit? Para pag pinugutan siya ng leeg, hawak niya yung ulo niya. Hining ayaw niyang matanggal, ayaw niya malayo sa kanya yung ulo niya. So nung siya'y papatayin na, nagsalita siya, sabi niya, O Muhammad, sabi niya, alam mo, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Sabi niya, bakit? Sabi niya, tanong niya sa sarili niya, bakit Muhammad? Sabi niya, dahil kapag tinulungan ang isang bagay o isang tao, tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang tulong. Kayo, tinulungan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ako hindi niya pinabayaan niya, at hindi ako tinulungan. Well, sabi niya, talagang ganun, ang lahat ay nakatakda. Pero pagkatapos nito, wala na. Meaning, sabi niya, pagkatapos nito, wala na. Meaning, patay na. Wala nang parusa. Pagkatapos nito, wala na. Tinulungan kayo, panalo kayo, talo ako. Pagkatapos naman pinatay mo ako, wala na. Sabi niya. Kaya hindi ko pinagsisisihan kung ano ang ginawa ko sa iyo, sabi niya. Actually, nasisiyahan pa ako. So, alhamdulillah, in this situation, ay iginawad sa kanya ang kamatayan kay Huyay bin Akhtab. Okay? So, in this situation, pagkatapos mapatay ang mga ito, pinaghati-hatian ang mga dapat paghatian na nakuha, alimbawa, ang nakuha nila doon, 1,500 espada. O yan, nakuha nila sa Banu Qurayza, 1,500 na espada, 2,000 sibat, 2,000 na sibat. At nakakuha sila dito ng armor, mahal itong armor noon. Alam niyo, magkano, ilan nakuha nila? 300 armor, yun yung sinusuot dito, mahal yun. At ang itong mga kalasag, nakakuha din sila ng mga kalasag. Itong mga babae at mga bata, ito'y pinarti-parti ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ay binenta nila. Binenta na lamang. At pinambili ng mga armas pa rin. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pakikipaglaban nila, para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, na kumpleto ang dapat makabit ng mga traidor ng mga Qurayza ito. Ubus.
ang Banu Qurayza. Of course, pati ang kalupaan nilang ito, sa kanila na ito, mga fortress, sa kanila na yan. Ganyan war yan, war booty yan. Alhamdulillah. So in this situation, ay naubos ang mga taong ito na nagtaksil ng labis sa pananampalatayang Islam kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim. Mayroon doon isang pinatay na babae kasi nung nasa labas sila ng fortress ng Banu Qurayza, binato siya ng gilingan ng bato ang gilingan, mabigat yun eh. Binato niya ang sahabi. So meaning namatay siya. So siyempre nakapatay ka, ang hatol ay kamatayan. Kaya yung babaeng yun ay pinatay din. No, pinatay din. Alhamdulillah. So, at marami ding nag-embrace sa gabing yun. Bago sila patayin, sa gabing yun mga babae nag-embrace sila. Kaya pinalaya sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mayroon din doon na mga isang Muslim, isang taga Banu Qurayza na hindi kailanman nag-traitor kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung makita ito na nagbabantay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binabantay niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakita niya tumakas. Pero hindi nila alam, hindi naman siya papatayin. Dahil bakit? Hindi naman kasama sa nagkakakalulu kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya gumagawa ng masama. Alam nila yon, kaya utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag gusto niyang tumakas, pabayaan lang. Actually, pinapanood lang siya ng tumatakas eh. Wala naman naggaan sa kanya, pinabayaan lang. Bakit? Hindi naman siya kaaway ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Never siya nagtaksil, never siya sumira sa kasunduan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually, isa pa itong taong pili-pilit niya nang wag sirain ang kasunduan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Irespeto ang kasunduan. Kaya pinabayaan nila itong makatakas. Alhamdulillah. Mayroon din dito na sinasabing sa ibang report, hindi nagpakasal sa ibang report, pakasal ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Rehana binti Amir bin Kanaka. Ito ay naging alipin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya to. Ito'y kinuha niya. So sabi niya, mamili ka. Palayain kita, pakasalan mo ko. O ayaw mo kong pakasalan, manatili kang alipin ko. Sabi niya, hindi, manatili lang akong alipin mo. So sa ibang report, hindi ganon. Siya ay nagpakasal kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, kung ikaw ang babae dito, sa palagay mo ba, ayaw mong kalayaan at magpakasal ka kay Prophet sallallahu alaihi wasallam? Si Juwayriya, ganyan din siya eh. Ayaw niya rin kay Prophet sallallahu alaihi wasallam magpakasal. Napakaganda nun eh. Pero nagpakasal din siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Eh, napakapogi na, napakagwapo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Para tanggihan mo ito. Napakagwapo niya. No? Pride lang ang umiiral sa kanila. Pero actually gusto nila ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, masakit ang loob nila. Pride. Kaya sila tumatanggi. But sa sinabi ni Kalbi, tunay na siya ay pinalaya at pinakasalan niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan natin si Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, binalik siya sa tent. Itong si Sa'd ibn Mu'adh, binalik siya sa tent. At nakita dito, sa tent na ito, may umaagos na dugo. Ayun na, lumakas na yung dito sa leeg niya, may tumutulo din dito. Naputulan kasi siya ng ugat dito eh. Tumama yung sibat sa kilikili, tumagos diyan, naputulan. Kaya malakas yung dumudugo siya. Okay? So in this situation, humagos sa tent. Nakita ito ng mga tao. Sinabing sa isang report, mayroon pang isang tent doon eh. At pumasok sa isang tent at nagulat sila kung saan nanggagaling yung dugong yun. Ito yung dugo ni Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Natupad na yung pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita na niya ang nangyari sa mga Qurayza. Sinabi niya yon, hiniling niya yon, wag muna siyang mamatay hanggat di makita ang mangyari sa Qurayza. Pinagbigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, binigay na yon. Time naman para kunin na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito na nagsimulang nauubusan ng dugo ayon kay Aisha radhiyallahu anha at unti-unti na siyang nanghihina hanggang sa namatay na itong si Sa'ad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa kanyang pagkamatay, ito ay Bukhari Muslim yumanig ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hindi ito nagpapakita ng pinsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapakita ito ng isang magandang balita para sa mga Muslim at kay Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu para bang Allah knows best na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagalak, natuwa para kay Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu. Meaning sa kanyang naging hatol, ay sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ang eksaktong gatol na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari. Meaning nagalak, nasiyahan ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ito si Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ay namatay din sa panahong yaon. Alhamdulillah. So ito namang si Abu Lubaba, balikan natin siya, no? Si Abu Lubaba kasalukuyan pa rin nakatali. Sinabi niya, hindi na siya pupunta ng lugar ng Banu Qurayza kahit kailan, hanggang sa mamatay na, at hindi niya kakalagin ang kanyang tali sa kamay kung hindi ang Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ang kakalag sa kanya. Meaning, pinatawad na siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya kakalagan siya. Pero sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kung pumunta siya sa akin, patatawarin ko, pero kung tinali niyan kanya, nagpapakalag siya, hintayin ko muna yung pagpapatawad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bago ko siya kalagin kung nanaisin niya. So in this situation, dumating ang kautusan kay Allah subhanahu wa ta'ala na pinatawad niya itong si Abu Lubaba. So narinig ito ni Salama. Ya Rasulullah, sabi niya, napatawad na pala si Abu Lubaba, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nakita kasi niya si Salama, nakangiti ang Prophet sallallahu alaihi wasallam Alam niya may magandang balita Sabi niya, Rasulullah, ano ba yung magandang balita? Ba't nakangiti ka? Sabi niya, pinatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Lubaba. Ya Rasulullah, sabi niya, pwede bang ako maunang magbalita sa kanya na sinasabihin kong, pinatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sige, sabi niya, ikaw magsabi. So pinuntahan niya ni Salama radhiyallahu anha sa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, magalak ka Abu Lubaba. Pinatawad ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ko pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala? At bakit niyo ako kakalagin? Kinakalag na siya ng mga iba sa ba. Huwag niyo akong kalagin. Kung talagang pinatawad ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta rito sa kanyang mismong palad at kamay, kalagan niya ako. Hindi ako pwede magpakalag sa inyo. Huwag niyo akong pakialaman. Maliban ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang magkalag sa akin. Sabi niya. So ang mga tao ay pumunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, nila, ayaw magpakalag ni Abu Lubaba. Sabi niya, talagang matimtiman kung mangako pala, gumawa ng pangakong ito si Abu Lubaba. Na sabi niya, tatandaan ko pa, sabi niya na hindi niya patatanggal ang tali maliban ako ang magtanggal. Sabi niya, ano namang napahanga niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganun siya kasinsiridad. Kapag sinangako, tutuparin niya. Ibig sabihin, kung hindi siya kakalagan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napatawad siya, sa habang magkakalag, hindi na, hanggang sa mamatay siya, hindi siya maalis doon. Kahit kalagan mo, babalik niya yon. Ibabalik niya yon. Gusto niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dumating ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatingin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakatingin din si Abu Lubaba sa kanya, hinihintay ni Abu Lubaba na lumapit ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakakalagan niya, tinitignan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakatayo siya. At tinitingnan niya si Abu Lubaba at ngumisi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tanda na napatawad na nga siya. At itong si Abu Lubaba, may kasamang mga nervous pa ito, napangiti na rin, alam niya napatawad na siya. Pero ang nais niya, sabi niya, Ya Rasulullah, nabalitaan ko po mula sa inyong asawa na si Salama at mga kasamahan natin na ako'y napatawad na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, tumpak, napatawad ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero Rasulullah, sabi niya, ayaw kong sumira sa pangako ko. Kung napatawad na ako ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na iyon. Pero ang gusto ko, kayo ang kakalag sa akin. Gaya ng ipinangako ko sarili ko, hindi ako aalis dito kung hindi kayo ang kakalag. Alhamdulillah, pinuntahan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kinalag niya itong si Abu Lubaba. Alhamdulillah, napatawad na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, natapos ang buhay, ang mga pangatlong ipokrito, no? After Banu Kainuka, Banu Nadir, Banu Qurayda, pangatlong tribo ng mga ipokrito ng mga Hudyo ay naubos. Meaning, wala na ngayon ng ipokrito na matitira doon, nasa labas na sila ng Madina, yung mga tumakas na, nandun na sila. Pero sa loob ng Madina, ubos na ang mga hipokrito doon sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa panahong ito. Alhamdulillah. So in this situation, napagtagumpayan ng mga kamusliman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Banu Qurayza at umalis na ang mga angel of the winds kasama si Jibril alayhi salam. Tapos na, umalis na rin sila, nagpaalam na kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila babalik na sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang gawin na naman nila ang kanilang mga tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, ipagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah